Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. Pinukpok eh. Poco C65. Inabulol pa nga. Poco C65. So, kakarating lang actually. Shoutout kay Boss Richmond kasi pinahiram niya ako for 1 week nito. So, marireview natin for 1 week. So, hindi na ako gagawa ng hiwalay na unboxing at detalyadong review. Ito na po yan. Pagsasamahin ko na since 1 week lang kasi meron ako na time para kalad ka rin ito sa test. Matinding test. Itong si Poco C65. The budget smartphone. Okay? For context, ito ay 8GB, 256GB na storage. Okay? So, bubuksan na natin. Ooh! Whoops! So, yung pansin nyo, hindi na siya sealed kasi nga galing na po ito kay Boss Richmond ng Gadget Sidekick. So, uy, ang ganda naman, ang laki. Wait, magkano ang price nito? Nasa 5,000 lang? 4,990? 5,000 lang ito, ganito kalaki. Sulit na. Ganda. So, wait. Gilatisin natin. Konting tour. Dito sa likod, meron siyang triple camera yan. Pero I'm sure 50 megapixel lang talaga ang totoong camera dyan. The rest is, alam niyo na, basura. Basura. 50 megapixel nga. Tama ito nakalagay. Tapos isang mukhang dual tone flash. Dual tone nga ba? O single tone. No, single tone flash lang siya. Poco branding at kung ano pa nakasulat dito. The edges actually good kasi flat edges siya. Kita naman and medyo round ng konti so hindi siya ganun kasakit. Pero mas maganda kung ni-round pa nila ng bagya pa para sana hindi ganun kasakit sa gaming. Pero lalagyan nyo naman sigurado to ng case, jelly case. So I guess okay na lang din yan. Dito sa kaliwa, dito yung kanyang SIM tray. Check natin kung hybrid, dual SIM or may dedicated micro SD card siya kahit dual SIM. Good. So, dual SIM with dedicated micro SD card slot. Good. Nice job. Pwede. So, hindi niyo na problemahin pala rito yung lagayan ng micro SD card. Sa baba is nandito pa microphone. Nandito ang USB Type-C. Nice. And speaker grill. Ito, medyo mas okay na placement. Hindi kagaya dito kay Nubia kasi nasa kabila yung speaker. So, pag nag-gaming ka, takip na agad. This one, at least medyo malayo-layo ng konti. Pero I would prefer pa rin sana na hindi ganito kadali siya mapatakpan. Pero okay na yan. Nandiyan na yan eh. And then dito naman sa kanan is nandito yung kanyang power button and the fingerprint na pinagsama. And then the volume rocker. Sa taas, ay wala siyang noise cancellation. Pero meron siyang headphone jack slot. Okay. I'm assuming, so nakikita ko rito, ayan o. This is teardrop notch din. Turn on na natin. Wala siyang naka-install na screen protector or anything. Then mapapansin natin meron dito yung kanyang speaker grill sa taas. I'm not sure kung this is dual speaker or just a single speaker lang tapos earpiece lang talaga yan. But let's see. Habang naghihintay, ito po muna yung sa box. Kasama niya. Case na curious kayo. So, meron tayong pang sundot ng SIM. Uy, music. Tapos, meron tayong some literatures. And then, we have a USB Type-C, of course, na cable for charging and data. Charging brick niya is just 10 watts. Mababa. Ba't mababa? 10 watts lang. 5 volts, 2 amps. 10 watts. Yan. I'm not sure kung nakikita nyo. Masyado maliit kasi. But ayun, nakasulat. So, 10 watts lang po ito. Nakikita ko dito sa kanyang charging brick. Oh well. As expected na yan sa budget smartphone for its price tag na lang din talaga. Meron pa tayong 74% charge. Good. Nice and smooth. Sa display. Punta tayo sa display. Ang smooth. Ang sarap ng ng transition. Kaya pala. This is 90 Hz. 90 Hz screen refresh rate. So, goods. Pwede na. Detailed info and specs. Helio G85 nga siya with 2 GHz na performance core. 2 GHz lang siya. So, medyo may kababaan. But expected natin yan. Helio G85 lang yan eh. This has 8GB RAM with 4GB na extended RAM which is hindi natin bibilangan yon. 8GB RAM lang po talaga ang binibilang natin dyan. Android 13, MIUI 14.0.3, software version, SIM card test, receive, blah blah blah. Andito yung kanyang mga MIUI version, developer option na open na natin. Okay, testing natin. Phone 1, meron siyang taga bago ng LTE GS. Parang engineering mode. Meron siyang dito. Naka-built-in na. Okay. Tap nyo lang itong internal storage para makapasok kayo. Para makapasok kayo sa kanyang engineering mode. Nice. Napakadali na ng access. Okay to si Xiaomi pagdating sa mga ganitong bagay eh. Pagkukunin ko muna sa Wi-Fi ko saglit ha. Good job kasi nadidetect niya ang aking 5 GHz na Wi-Fi. So 2.4 and 5 GHz swak. So, update ko muna, setup ko muna to and then tetest ko na muna sa mga susunod na araw. Balikan ko kayo after a week
kung kamusta yung mga result na nakuha ko while testing this Poco C65. So jump na tayo after a week. So ayun, isang linggo na po nakalipas, na-test na natin siya, nabugbog na natin siya, nagkaroon na rin tayo ng battery endurance, and nakapag-gaming na rin po tayo rito. So, ito na po ang aking mga opinion sa mga kaya niya ibigay at i-offer sa mga bibili po ng smartphone na to, the Poco C65, okay? So, unang-una sa display, maganda po actually ang display niya. Okay na okay, wala namang something impressive kasi hindi naman to AMOLED, but display wise, colorful naman siya, good on saturation, overall panalo sa akin. This is by the way a 6.74 inch IPS LCD. Sa ganitong price, makakakuha ka ng ganito kalaking screen at maganda ang quality ng kulay. Solid na po ito, not to mention na 90Hz po ito, 90Hz screen refresh rate. Okay, so looking at this, kita nyo naman, nilako na siya sa 90Hz screen refresh rate. Pero, kahit na nakalock siya sa 90Hz screen refresh rate, the problem is, kapag nasa game ako, Mobile Legends, Farlight, Call of Duty Mobile, mababa lang po siya ng 60. Just to show you, testing, baba tayo sa Mobile Legends, yan, mababa talaga siya ng 60. Kahit anong game siya. So, yung 90Hz screen refresh rate, hindi yan po nata-translate sa gaming. Yan ay sa more on interface na siguro. Maybe sa Facebook, sa YouTube. Let's see kung sa YouTube. Even sa YouTube, nagsi-60 lang din siya. Facebook, try natin. 60 lang din siya sa Facebook. So, nagna-90 lang siya, nag-i-switch siya sa 90 kapag ka nasa interface lang tayo or sa settings. Or siguro is mas light pa na mga apps and games. But in reality, 90Hz screen refresh rate sa G85, Helio G85, hindi po talaga siya nagta-translate sa mga gaming. Okay? At least siguro sa mga nilaro ko. Pero sa mga light gaming, baka pwede. Alright? Just in case hindi ko pinakita pala sa inyo, no? Ito po ang kanyang full specs, ha? Baka nakalimutan ko eh. Feeling ko lang nakalimutan ko. This is running on Android 13 MIUI 14, MediaTek Helio G85, Mali G52MC2. So dual core po siya na graphics card at octa-core naman na chipset na processor. Okay? 8GB, 256GB po ang variant na nakuha natin at eMMC 5.1 lang po yung storage technology. Pause nyo na lang po kung gusto nyo pong basahin pa yung iba pang specs na meron siya. Yan, pause nyo lang. Move on na po tayo. Sa display pa rin ulit. Ito, gusto ko rito sa part no? Kahit ito ay mumurahin lang, ito ay nasa budget. Guess what? Naka wideband security level 1. Ang bangis! So, pwede po siyang mag-play ng 720p resolution sa Netflix. 720p lang kasi 720p lang naman po kasi ang resolution ng smartphone na to. So, hanggang 720p kaya. Yung pinakamababang high quality HD ni Netflix kayang-kaya po. Panalo. Sweet spot po yung part na yan. Sa multi-touch po niya, kaya po niya hanggang 10 actually. For some reason, ngayon 8 na lang siya. Pero nung nakaraan, 10 pa yan. Well, hindi consistent. Pero nasa 8 to 10. Pero okay na yan. Basta more than 5 fingers supported po niya sa multi-touch. Nabanggit ko kanina, 90Hz screen refresh rate siya. Ano naman ang touch sampling rate niya? So, ang touch sampling rate po niya ay sumahato ng 125Hz touch sampling rate. At least, mas mataas siya sa refresh rate niya na 90. Okay? As for the audio naman po, single speaker lang po talaga siya literal. Wala po siyang audio rito sa part na to. So, paparinig ko na lang siguro sa inyo. Yan, ito siya. Full volume natin. Nasa 2GT 13 Pro po tayo. Pero po yung detalyadong review. Kung hindi nyo pa malaki yung malaking body niya. Kaya medyo mas maganda yung distribution ng init. Hindi siya talaga nag-overheat. Pag tinakpan po natin yan, wala na halos marinig na audio. Sakto na sa pulasin. So yan po yung kanyang audio quality. As for connectivity naman po, this is a 4G LTE smartphone, alright? And supported din po niya ang VoLTE. And yes, gagana rin po agad dito. Dito SIM card nyo, mag-work po rito. Meron din po siyang FM radio, just in case, pero kailangan nyo nga lang dito na saksakan siya ng earphones, alright? Bluetooth 5.2 ang kanyang connectivity, just in case na gumagamit kayo ng earpads or wireless earpads. Also, kahit mura lang po ito, supported niya ang Wi-Fi 5GHz. 5GHz and 2.4 GHz solid po sa kanya. GPS accuracy naman is naglalaro sa around 2 meters to 3 meters. Yes, maganda po ito. Pwede po ito sa mga tropa nating riders. Naghahanap ng mura lang na pwede sa Google Maps or sa Waze. Okay na okay po ito si Poco C65. Yes, malaki na screen, maganda pa ang GPS. At
Wi-Fi 5 GHz supported. Panalo na to para sa presyo. Kung yun ang mga hinaharap mong features, ha. Ngayon, lipat naman tayo sa camera. So, sa camera po niya, sa likod is meron tayong 50 megapixel main camera, 2 megapixel na depth sensor na basura naman, hindi naman kasi talaga nagagamit yun kasi gumagamit lang ito ng artificial na bokeh effect o blur background. Papakita ko sa inyo yan. Ito po yung sample sa pictures niya. Okay? Yan po, yung nakita nyo is hindi niya po talaga na-detect ng totoo yung background, ang separation ng front and background. Na gumagawa lang siya ng distinction ng pinaka-subject, like pag nakadetect siya ng tao. So, goods naman na yun. So, basically, ang camera po nito is okay at best, pero hindi po siya impressive talaga. Walang something special dito. Pero, don't get me wrong, hindi po pangit ang mga kuha niya. It's just that okay naman lahat ng kuha. Hindi lang sobrang ganda. Okay? Para sa price, actually tingin ko okay na lang din naman yun. Kasi pang okay lang talaga siya. Alright? Sa front camera, 8 megapixel lang po yan. Same lang din po. And also, both front and rear camera is hanggang 1080p at 30 fps lang po ang maximum na kaya niyang i-record. Okay? So, ito nga po pala ang kanyang front camera. So, yeah, wala po siyang image stabilization kung papansin nyo. So, konting keyboard, konting galaw ko ng kamay ko, medyo shaky na siya. Pero, considering na hindi naman aggressive yung kanyang beautification, I think okay na rin na to. Mapagtsatsagaan na to. Solid na to. Siguro, ilalagay nyo sa tripod to, okay na to. Pero yun nga, kapag gumagalaw kayo, konting keyboard, medyo shaky na agad siya. So, yun yung pinaka-problem lang naman. Pero, in good lighting, okay naman yan. Tapat tayo sa bintana, okay naman. And ito yung distansya, yung pinakamalayo na kaya niya abutin. Goods na to. Diba? Kamusta naman yung mic? Acceptable ba yung mic? So, camera-wise, as expected na lang din sa price niya, sakto lang. Ulitin ko, camera-wise, as expected, sa presyo niya, sakto lang. Okay? Ngayon, lipat na tayo sa battery. Si Poco C65 po ay merong 5,000 mAh na battery. Okay? Ngayon, ang PC Mark score niya, tinest ko siya for the dalawang instances. Yung isa, naka full brightness. Sa full brightness, kaya niya lang hanggang 9 hours actually. Wait, papakita ko sa inyo ha. Full brightness po ito. 8 hours and 58 minutes. Technically, that's 9 hours na rin. That's full brightness, full volume. Ngayon, nilagay naman siya sa half brightness, half volume. Umabot siya ng 12 hours. So, depende sa brightness nyo, ang itatagal din ng kanyang battery. So, yan. Half brightness, half volume, 12 hours. Alright? Makababa na rin. So, depende yan sa consumption nyo. Kung mahilig ba kayo lagi sa labas na lagi naka full brightness or lagi naman kayo nasa loob na half lang, okay na sa inyo. Nasa loob lang kayo siguro ng office, bahay, half brightness pwede na yun actually. So, mas tumatagal siya kapag half brightness. Dito naman sa charging nito is sa 5,000 mAh niya, meron lang siyang support for 18 watts. So, lilinawin ko, yan po ay hindi ganun kabilis sa 5,000 mAh. Dito po, nag-charge ako 2 hours and 10 minutes. Tagal, yes. May katagalan siya i-charge. As expected, wag naman na tayo masyadong magreklamo. This is, again, a budget smartphone. So, 18 watts, 5,000 mAh, maabot ng 2 hours and 10 minutes siya. That's from 15% to 100%. Okay? Lipat naman tayo sa performance. Ang total score niya is 254,858. Not bad na rin, pwede na for Helio G85. Translation niya, 41,000 lang kasi yung GPU. Medyo mababa kasi yung graphics niya. Kasi nga dual core lang ang GPU niya. And of course, siyempre sa CPU na rin, 70,000 lang. Hindi mo lang mabot ng 100,000. So, yun. Basically, ang medyo nagpataas-taas lang ng score is yung user interface niya. User experience. So, yeah. Hindi talaga siya powerful as expected sa Helio G85. Pero pwede na po yan. Ngayon, translation yan sa game, ito po naman yan. Sa Mobile Legends po, kaya niya hanggang high settings lang. Pero okay naman actually, nakapaglaro naman ako dito ng smooth. Halos hindi naman ako nakaranas dito ng frame drops. Solid naman most of the time. Nakikita nyo naman dyan sa screen. Sa temperature, ang pinakamataas na temperature na nakuha ko for nalaro sa Mobile Legends. Hindi naman kasi ako player na Mobile Legends. Namabot siya ng 41 degrees Celsius may get. So 41 degrees Celsius, naka-max out na yung kaya niyang i-settings. Okay? That's for the Mobile Legend. Pero sa Farlight, ang kaya niya lang is balance settings. Actually, okay naman sa Farlight. Most of the time is 55 to 60 FPS. Solid Farlight po yan. Nasa balance settings lang po. So, panalo naman. Pero nakita ko lang, napansin ko, playing Farlight, naglalaro siya ng 42 to 43 degrees Celsius. Minsan, makakita ng 44.
malala sa Call of Duty Mobile. Medium settings lang, medyo ano siya para sa akin, medyo nagfe-frame drop siya. From 60 FPS, mapapansin nyo mababa siya minsan sa 40. And for the temperature, nagpo 44 degrees Celsius siya actually. So medyo hirap siya sa mga shooting games na ganit na heavy. So ang ginawa ko na lang sa Call of Duty Mobile, binaba ko siya sa low settings. Nakamax pa rin naman yung frame rate. Low settings, mas naging decente ng konti. So low settings lang the best dito si Call of Duty Mobile kay Poco C65. Okay? So yun lang, just in case na expectation nyo is pwede siya mag-gain. Yes, pwede, pero i-manage nyo talaga yung settings, yung graphic settings sa mababa para mas matagal at saka hindi siya mag-overheat, and also maiwasan din yung mas madalas na frame drops. Babaan nyo na lang ang settings, okay? Ang isagad nyo na lang is yung frame rate or yung refresh rate. Kung alin man doon ang available sa settings na pwede nyo itaas. Of course, sinalang din natin siya sa CPU throttling test. So, the good part is stable siya. Okay? That's 60 minutes po. Hindi po 15 minutes test yan. That's dire-diretsong 60 minutes. Stable siya sa green. Okay? That's basically ang stability niya naglalaro sa 85%. Kasi ito yung 80% to 100%. Ang stability niya is naglalaro sa 85%. Maganda. Pero makikita nyo nga lang sa GIPS niya is napakababa rin, 125. Kahit mo lang sana 150 ang sa max, pero hindi. So that translate kaya ganun siya sa Call of Duty Mobile, na hirap siya. Nagdi-dip siya bigla or nagfa-frame drop siya doon. Unless ibababa mo sa low settings talaga. So dahil mababa po yung kanyang GIPS. Okay? So, yun yung CPU throttling test niya. Stable, pero hindi nga lang maasahan sa sobrang lakas talaga na performance. Medyo may kababaan talaga. Sa software naman, kung mapapansin nyo, this is running on MIUI 14.0.3, okay? That's Android 13. 256GB storage po ito, ha. So, ang dami po kasi niyang bloatware, just in case. So, expected naman na to. Kaya murang benta rito ni Poco is marami-rami talagang bloatware. So, marami-rami din na-discount niya rito or natipid niya sa pag-assemble ng unit na to. So, thank you sa mga bloatware at ads. Nabebenta to ni Poco ng mura. May video ako dito kung bakit mura ang mga Xiaomi smartphone. So, sana mapanood nyo. Iwan ko sa video description siguro kung sakasakali. Also, dito sa software, kung mapapansin nyo, meron nakalutang dito na taga-detect ng temperature. Yan, temperature. Dito sa gilid naman yung frame rates, FPS, and then yung RAM na nagagamit. Also, yung resolution. So, available po ito actually natively sa smartphone na to. Wala kayong i-install na app. Maganda. Ito ang gusto ko sa Xiaomi kasi halos lahat ng Xiaomi may ganito sa kanilang settings. Nakatago lang ng konti. So, punta lang kayo sa About Phone. Gusto nyo i-activate yan. And then, hanapin nyo lang yung build number. MIUI version 4 Poco. Yan yung global build niya. Tap nyo lang to ng 7 times hanggang sasabihin niya na developer, okay na yung developer niya. So, pag na-activate nyo yan, actually, pwede na kayong pumunta rito sa additional settings. Ito, additional settings ng settings pa rin po yan. And then sa pinakababa nandun po kasi yung developer options. Para ma-activate nyo yan, yung FPS na yan, is punta kayo sa baba. Dito sa power consumption. Hanapin nyo under developer option. Dito kayo sa power consumption. I-activate nyo po ito and then i-activate nyo rin po ito. Okay? So, para lumabas ito. Ang papansin nyo, yan, stop natin, nawawala, di ba? Pero on natin, ayun siya, see? Tapos activate natin to para lumabas. Close natin. Yan, on natin to, yan, naka-on to dapat. And then yun, lalabas yun. Tapos, ang gawin natin, pag lumabas to, ito yung nakita nyo nalutang na yan. Pindutin nyo yan para lumiit ng konti. Yun. Ganyan siya ang settings niya. So, makikita nyo na yung FPS niya, as you can see. So, kung mapapansin nyo rin, medyo may kabagalan yung kanyang animation, no? So, nababagalan ako sa kanya. So, medyo mabagal siya sa launching. Ewan ko napapansin nyo, kung yung mata nyo sanay kayo sa matataas na frame rate, medyo mabagal yun. No? Ang bagal nung, hindi agad nagre-react yung yung interface. Ang gagawin nyo, dito pa rin ulit sa developer option, advice ko lang, recommended ko na ibaba nyo sa, hanapin nyo yung display. Wait, tapin natin. Ito, yung Windows animation. Yan. Ibaba nyo please sa 0 or 0.5 man lang. At least kahit 0.5 ibaba nyo para bumilis-bilis yung response ng unit ito. Yan. Medyo bumilis-bilis na siya. So, yan. Mas na-feel mo siya pagka gano'n. Kasi by default, naka 1x siya eh. 1 time siya. So, hanggat maaari, gano'n ninyo. Overall, panalo na sa akin to. Konting tweak lang. Tanggalin nyo lang yung mga bloatware na naka-install. I think panalo na to. Solid na to. And then siguro bilhan nyo na lang din agad kung available na ng case. Kasi medyo fingerprint smudge magnet siya. Papansin mo. Yak!
Ew. So yun, lagyan nyo lang na siguro ng case para hindi ganun ka ano, medyo lapit, medyo dikitin siya ng smudge eh. So you know, ay. Pero design wise, promise mukha talaga siyang premium ano. Hindi ako makapaniwala actually na sa ganitong price, ganito na rin yung design. Parang ganito na lahat yata ng design ng Poco eh. Parang nire-recycle na lang yung design para hindi na sila masyadong gumastos. Pero good job kasi para sa akin ang ganda. Ang ganda tuloy na para sa budget smartphone, ganito ang design, ganito yung mga features niya. Panalo. Daldal ko, no? Pasensya na ako, medyo nire-real to ko lang ha. So, magpakatotoo lang tayo kasi bibili nyo to, pera nyo to, baka last money nyo na yan, pambili nito. Tapos, hindi ko sinabi yung mga dapat nyo malaman. So, yun, pinakita ko sa inyo. Pagdating sa performance, stable siya, pero hindi ganun kataas yung performance na kaya niya ibigay. Nakita nyo naman kanina sa, doon pa lang, sa throttling test, and then sa Call of Duty Mobile, sinabi ko nga sa inyo, 125, then sa Call of Duty Mobile, medyo nagkakaroon siya ng frame drops at bumabagsak yung frames per second niya. So, kailangan ko siyang i-low settings. So, mga ganong sistema. So, again, for the price, para sa akin for the price, sulit na sulit po ito. Okay? For the price na pinag-uusapan natin. Okay? Again, ang price nito is 5,500 para sa 6GB na RAM and 128GB na storage, and 6,500 naman para sa 8GB, 256GB na storage. So this one, since 8GB and 256GB ang storage nito, this is 6,500 pesos. Para sa akin, sulit na to. 256GB na storage. Ganito kalaking screen. Ewan ko na lang kung meron pang mas sulit dito, pero para sa akin, sulit talaga to, promise. Kung pag-uusapan lang natin yung presyo niya, ha? So yun, I hope nagustuhan nyo kahit paano itong detalyadong review ko, itong full review. Hanggang doon na lang. This is Poco C65. Sa inyo, boss, ikaw, sa tingin mo, sulit ba tong unit na to? Sulit ba sa iyo to? Bibilin mo ba? Kung interesado ka nga palang bilhin to, iwan ko yung link sa video description. Legit po yung link na yan. Official store po yan. Legit po yung store na yan at hindi po kayo may scam. Ang mga nilalagay ko dyan is na mga okay na store yan. Legit store or flagship store yan. So yung link iwan ko sa video description or try ko ipin sa comment section. Okay? So hanggang doon lang. I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.